Hello guys! Ako nga pala si Marky Santos at ito na nga ang kwento. So guys, bumili ko ng bagong extension dahil itong dati kong extension, papakita ko muna sa inyo. Itong dati kong extension, di ba? Daming saksakan, no? Apakaganda, ganito, ganyan. Meron siyang on and off titong button. Pero yun na nga, ayan, papalitan ko na to ng mas konting, ayan, konting saksakan. Bakit? Ba't pinagpalit ko yung mga ganitong klase sa ganito? Ayan, sabihin ko sa inyo kung bakit. Unang-una, ayan, hindi branded to, guys. As you can see, wala siyang brand. Nasa around 80 to 90 pesos lang ata to. Ganyan kadami ng socket. And, ang mahirap lang kasi sa kanya, di ba? Wala siyang special nakakayahan. Wala special nakakayahan. Saka, of course, hindi rin naman din pwede to sa mga heavy duty na mga kwan, hindi mo siya pwedeng gamitin sa mga ref, sa mga ano, Diyos ko, mahirapan ka dyan talaga pag nagsunod-sunod talaga, nagsabay-sabay talaga yung mga kwan mo, mag-iinit din talaga to, masira to. So, yun yung isang issue ko sa kanya, hindi siya heavy duty. We all know naman, wag tayong mag-ano, na baka naman heavy duty, 80 to 90 pesos, hindi talaga, wag nating ipilit. Ayan, pero nakalagay dito, movable socket, max ng 10 amperes with 220 volts and 50 to 60 hertz nga po. Yung capacity niya and made in China. Yun na nga lang. Sana wala, may mga made in Philippines ba na ganito? Parang yung mas trip kong bilhin yun. Pero yun na nga, eto po yun. And usually makikita mo siya, ay hindi mo pala nakikita. Medyo nasusunog yung plastic niya, mabilis siyang, pag uminit yung pinaka-socket niya, makikita mo na disforma na yung mga plastic na ginamit dito. So, hindi siya talaga ganun ka safe gamitin. Although, syempre, yung mga socket naman talaga or yung mga extensions nga po natin, kailangan din inaalam mo kung gaano kalaki yung capacity na kaya lang niya at kung maganda ba yung materials niya. Which is, etong isa na to, hindi ganun kagandahan yung materials. At the same time, nag-spark kasi siya sa may dulo. Ayan. Hindi siya nasaksak masyado and nagkaroon siya ng parang dent, ayan, sa pinaka-socket niya. Which is, ni-research ko, pag pala may ganito na, hindi mo na rin siya talaga pwedeng isaksak pa ulit ng matagalan. I mean, pwede mo naman siya, magagamit mo siya na ulit. Pero, hindi mo kasi alam kung may sira na ba yung pinaka-wirings niya, kung mag-overheat ba ulit siya, iinit ba to at magkakos ng fire, mga ganun. So, kailangan na siyang palitan. Siguro magagamit ko na lang to for emergency kung sakaling, for example, kailangan lang ng biglaang mag-charge yung iba tapos walang kulang extensions or what, ganun. So, ganun ko na lang siya gagamitin. Pero yung gagamitin ko pa siya talaga, parang hindi na. Kasi kung titingnan nyo rin yung loob niya, lumuluwag siya after ilang gamit mo sa kanya. Sa una, pag sinaksak mo, maganda yung grip niya sa one, pero habang tumatagal, papalus siya ng papalus. Eto naman, hindi natin sure kung ganun din siya. Sa totoo lang, kasi kakabili ko lang nito. Pero, may mga magaganda din siyang features. Like eto yung niya, parang ganun din. Actually, ganun din siya. Ito din. Merong pindutan din yan. Sa ito. Ayan, yung sa Mitsushi. Ayan, and mas konti yung outlet niya. 1, 2, 3, 4. And meron siya mga USB na port. Ayan. Pero, yun na nga, maganda lang din siya kasi magkakalayo ng konti yung niya. Hindi siya magbubunggu-bungguan yung mga chargers natin. Maganda siya for charging. Pero syempre, sa presyo 200 plus or 100 plus, papakita ko na lang sa inyo yung actual na price nito. Ayan. Hindi tayo sure kung pwede to sa heavy duty, pero ni-research ko, sabi niya, pang mga laptop, ganun lang daw to. Mga charging ng cellphones, ganyan. Pero yung mga kunyari, ref, tapos sasabay may plancha, tapos hindi siya pwede. So, pero maganda na rin siya kasi itong socket na to, ayan, equip siya ng overload protection. So pag nag-overload siya, parang hindi siya gagana or hindi siya makakasira ng gamit natin. Yun yung isa sa nagustuhan ko sa kanya. Tapos short circuit protection meron din siya. Ayan, and lightning protection functions to ensure electricity safety and prevent electrical damage. Yun nga yung features niya, which is walang ganun to. Ayan, ito meron. And sabi nga dito, yung shell daw nito high temperature resistant and fire
resistant yung plastic materials niya. So, kung ipagkukumpara mo yung dati kong kwan, mas matibay yung ginamit na plastic dito. Which, durable nga daw siya and can withstand nga daw po yung wear and tear. And again, yun nga lang, yun sa dulo niya. Actually, ito, good thing to yung may ground sa dulo. Ito. Yung another one na to. Maganda sana siya for kung yung bahay mo naka-design na meron siyang ground para pagka, for example, tinamaan yung kable ng kuryente nyo ng kidlat, ayan, kung naka-design yung bahay nyo doon, tapos may ganito kayong extension, ibabato nyo palabas dito yung sobrang electricity, so hindi masira yung mga appliances nyo. Pero since yung mga bahay natin usually wala namang ganung capacity, so medyo kinda useless siya, siguro kung mag-effect man siya, hindi naman siya ganun masyadong effective, hindi siya 100% na magagamit, pero at least meron siyang overload protection and circuit protection. Ayun, yun yung isa sa nagustuhan ko talaga sa kanya. Saka branded din naman talaga siya. Actually, ni-research ko pa to. Inalam ko pa talaga kung okay ba to, kung maganda ba to. Kasi for my laptop, kailangan ko ng mga may protection kasi syempre mas mahirap namang masira yung mga kagamitan natin na mga mamahalin kesa dito sa mga ganitong klase na plug. Yun nga lang. Wait lang. Sabi nga dito, copper coir wire nga daw po yung ginamit dito by 33%. Ayan, smaller resistance, less heat generation, safer conductivity. So, mas maganda talaga yung quality nito. And, check lang natin kung meron pa ako hindi pa nasabi. Ayun, up to 750 Celsius yung hot wire inspection nga po na ginawa nga po dito, which is, ayun, grabe na yun, mataas na yun. And again, yung charging daw po nung flash drive niya, yung USB niya is mas efficient siya na 60% kesa dun sa mga katulad nito. Ayan, na mas daw siya, mas mga 30% charging efficiency, blah blah blah. Ganon, which is napansin ko rin naman based sa experience ko. Ayun, nung ginamit ko rin to, saka ang bilis na sira nito. Ewan ko lang to pero much better sana kung nandito yung no? Para hindi na alikabukan. Ayun, 42mm macro porous din po yung kuha nito, yung pagitan. Concealed hanging, pwede siyang ihang. Ayan, ito. Meron siya sa likod, pwede siyang ihang. Actually, eto rin naman, meron din naman. Ayan. Meron din naman siya. So, same lang din naman sila. Usually naman yung mga ganito, pwede naman i-hang talaga Ayun, may over voltage protection, over current protection, over power protection, and short circuit protection. Yung apat na yun, sobrang mahalaga nga po para sa extension wire. Kaya naman binili ko talaga to. So, kung gusto nyo ng ganito, yan, bilhin na po kayo sa may, I think titingnan ko may link yun. Kung may link yun, may makikita kayo link sa description nito para mabili nyo po siya kung gusto nyo bumili. Yun nga lang, I am kinda disappointed ng konti dito, I'll be honest sa inyo. Although, pag hinawakan mo talaga siya, alam mo na, hindi rin naman basta-basta yung materials niya, pati yung niya. Makapal-kapal din. Look at this, di ba? Makapal-kapal din. Actually, kung titingnan mo, kasing kapal din siya nung yung kwan. No? Kasing kapal din. Pero, para sa akin, iba yung feels nito. Mas premium ng hindi naman OA sa premium. Mas premium konti etong feels nitong Mitsushi. Pero yun na nga guys, actually, although gusto ko siya, nagandahan naman ako sa kanya, pero disappointed lang ako talaga. I'll be honest lang sa inyo. Meron siya nakausli. There. As you can see, meron siya nakausli nga lang kasi na na wire. Yung parang yung tawag dito, yung nakabalot sa wire. Ayun nakikita nyo? Yung kulay gray na yan yun. So medyo kinakabahan ako dito. Baka pagka napasukan, mabilis siya mapapasukan ng dito, ng tubig. Kasi medyo nakaangat siya ng konti. And ayoko lang kasi ng ganyan. Baka mamaya, 'di ba? Kasi dahil nakaganito na siya, baka mamaya
Pagka ko nakabalat na yung pinaka-wire sa loob, yun lang yung problema ko sa kanya. Pero kung wala yun, kampante naman ako dito kasi ang ganda din naman ng rating niya. 4.8 out of 5 yung rating ng mga bumili nga po nito, and I can see naman talaga na siya. At saka nga pala meron siya light indicator pagka naka-on siya. Ayan. Kaso hindi ko nga siya nakasaksak, so hindi nyo makikita yun. May light indicator siya pag naka-on siya. Meron din ito, yung bawat ganito niya, bawat socket niya, meron siyang on and off button. Pwede nyo rin piliin yun. Ayun. So, ayon sa aking research, trusted naman daw tong Mitsubishi, pero yun na nga lang, although gumagana din siya, tinry ko na siya kanina, and okay naman yung ano niya, pati yung charging niya. Ang problema ko lang kasi meron siyang konting depekto, and kinausap ko na yung customer service sila nung una, parang kailangan videohan mo pa para i-refund nila, bla bla bla, ganun. Pero since alam nyo na kailangan nating i-insist na hindi pwede, kailangan palitan to, or kailangan alam mo yun, kailangan nating ma-sure na hindi masusunog yung bahay kasi syempre mas mahal ang bahay kaysa dito. So ayun, pumayag naman sila i-refund. So thank you sa Mitsubishi na rin. Ayan. Tapos, may napansin ako, sa wire nito, pag tinitignan ko yung wire nito, walang nakalagay. Pero dito sa Mitsubishi, meron siyang naka-embossed. Meron siyang parang naka-print sa ano niya, na ano. Wait lang. Saan ba? Nakalagay dito, PVC insulated wire. 300 to 500 volts or V nakalagay. So, oh, nice. Diba? Sabi ko sa inyo maganda, kasi nga lang may depekto lang to ng konti. Kaya, ibabalik natin to. Ayun. So, umorder na ako sa ibang shop din ng ganito. Ayan. Ibangan nyo rin yun kasi medyo mas pricey yun. Mas pricey yun kesa dito. Kaso nga lang kasi syempre, nag-research ulit tayo. Ayan. Pero kung yung budget nyo nasa 200, maganda na to Mitsubishi, guys. As in, maganda na to. Kung kaya nyo pang mahalan ng konti yung budget na gagastusin nyo, yung darating sa akin na ganito, yun, i-review ko rin yun, papakita ko rin sa inyo yun. And yun, mas heavy duty daw yun, based sa mas reliable yung mga binibigay nilang information, parang tested na, ganon. So, hintayin nyo yun, guys, yung isa pang extension wire natin na binili. Ayan, kasi katulad nito, magandang choice na rin to, pero yung darating mas magandang choice. Yun lang. Maraming salamat kung nagustuhan nyo to. Mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na nga po kayo, and hit na po yung notification bell para ma-updated po kayo sa lahat ng ating mga videos. And of course, tulungan nyo ako dumami ang views nito. So, pakishare na rin, please, guys, para naman marami tayo maging vlogs sa mga susunod na araw. Ayun. So, everyday naman ako nag-upload. Tinatry ko talaga ang best ko para everyday tayo mag-upload. Yun lang, guys. Maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi, and see you again sa another vlog po natin. Thank you and bye-bye.